Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po ang ating pangkaraniwang pagpupulong sa pangunguna po ng ating pong kagalang-galang Vice Mayor Danilo Lalunyo Liwanag, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay inaasahan tumayo. Maraming salamat sa ating kalihim, sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehal Jojo Frondoso. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo tigit sa ating pong tagapangulo. Sa pag-uumpisa po ng ating pagpupulong, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na may taguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. The Councilor's Creed. Pakitaas po ang ating kanang kamay. Pambansang awit ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Pakitaas po ang ating kanang kamay. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuits for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as I tread the pathways of local legislations, may the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Morning po. Muli po ang ating mag-aalang na pagbati sa ating pong mga kasamahan sa Sangguniang Bayan at sa ating pong bisita. Sa ating pong mga kababayan, ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, Vice Mayor Danilo Lalunyo Liwanag. Ang ating pong
katitikan ng pangkaraniwang pulong at ang ating tala-arawan po na naganap po noong Enero 12, 2026 po ay iminumungkahi na po sa pamamagitan po ng ating pong kagalang-galang Ford Salumbides, ang ating pong chairman ng rules na mapagtibay na po ito. Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo at sa ating pong kalihim. Kung wala na pong paglilinaw sa ating pong katitikan na nung nakaraan po nating regular na pagpupulong, ay hinihiling ko po na mapagtibay na ito ngayong araw. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangalwahan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, wala pong nagpatala para sa pribilehiyong oras. Meron lamang po tayong bisita mula po sa ating Tagkawayan Cockpit Arena po. Andito po yata si Ginoong Ryan Rojas. Tama po, no? Ryan Rojas. Kaya, Mr. Chair, nagbigay po siya ng oras para bumisita dito sa atin. Humihiling po ako ng suspension of the rules para po mapakinggan kung ano po yung kanyang nais iparating dito sa kapulungan na ito. Motion to suspend the rules, seconded by Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nasuspend ng ating rules. Pagkilala din sa ating butihing bisita, Mr. Rojas, ng Tagkawayan Cockpit Arena. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ryan Rojas, empleyado po ng Tagkawayan Sports Arena na humihingi po sa inyo ng pahintulot na mabigyan po kami ng permit sa gaganaping pasabong sa nalapit na kapistahan po ng Tagkawayan. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po, Sir Rojas. Nung nakalipas ng linggo, may sulat kong dumating dito na nakikiusap nga po kayo na magkameron kayo ng palaban sa 6, 9, 10 at 11 na po. Ito po ay aking humiling ng kaunting paglilinaw na kung maaari po sana ay may maipresenta man lang kayong sulat galing po sa naturang may-ari ng Tagkawayan Sports Arena para kayo po ay binibigyan pahintulot na humingi ng pahintulot sa Sangguniang Bayan na magkameron po ng palaban. Ngayon po ay nandito po kayo, yun po bang aming kahilingan na hinihinging sulat galing sa may-ari ng sabungan ay mayroon po ba kayong dala? Opo sir, dala ko na po. Yan po, ganun po. Ay pwede po nating mabasa para sa kaalaman po ng ating lahat. Ginoong tagapangulo? Sulat. Ay, Nakasuspend naman, nakasuspend. Mahaba yan. At January 19, 2026. Dear Sir, Madam, ako po si Ryan Rojas na residente ng Barangay Magais del Gallego, Camarines Sur, na empleyado ng Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated na pinapahintulutan ni na Ginoong Felix T. Dibero or either Ginoong Sherwin Bugarin na mag-asikaso sa gaganaping pasabong sa nalalapit na kapistahan ng Tagkawayan Quezon sa petsyang 6, 10, 10 at 11 ng Pebrero, taong kasalukuyan 2026 sa Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated. Maraming salamat po. Ang may lagda po ay si Ginoong Felix T. Dibero, isa po sa may-ari, Sherwin B. Bugarin, isa po sa may-ari, at si Ginoong Ryan G. Rojas na siya pong humihiling po ng ating pong
pasabong daw po. Salamat po. Meron pa po bang ibang paglilinaw? Kung wala na po ay yun lang naman po at malinaw na hinihingi ng Sangguniang Bayan. So marami pong salamat sa ating bisita sa pagdadala personal nung kahilingan ng una kagalang-galang Joel Enriquez. Maraming salamat, sir. Saglit lang po. 6, 9, 10, 11. Katanungan. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Tinitingnan ko lang po yung petsa. 6, May martes yan. 6, 9, 10, 11. 6, Yung size pala. 9. Okay. Okay po. Bale, tama po. Tama pala, ano po. May ano po kasi kanina, may concern na baka, base po kasi dun sa pinapayagan po ng under ng batas, parang 3 lang po prior sa piyesta. Ano po? Para kasing lumabas na 6, 9, 10, 11. Pero di ba po meron talaga tayong Size. Tuesday. Tsaka Tuesday. So, Ano po? 9, 10, 11. Bali, 3 araw lang din po talaga yung para sa Pentakasi. Pakilinaw na lang po siguro dun sa sulat para lang po hindi tayo impol kumbaga po na baka sabihin 4 yung araw na hinihiling ay 3 lang. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, meron po talaga ang Tuesday. 9, 10, 11. Salamat po, Mr. Chair. Any clarifications from our honorables councilor? If none, so follow up muna sa kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. So, bali po ang ating pong ang kahilingan po nila na 6, 9, 10, 11 ay okay na po ba yun? O magbabawas tayo ng isang tinalakay lang natin sa kagalang-galang Konsehal yung kahilingan una ng iyong kahilingan na may dalang sulat mula sa mga nag-ooperate. So, yun lang muna ang pagtalakay natin. Then mamaya, saka natin desisyonan. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Yun po, marami po salamat, Ginoong Tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Tulad nga po nung nabanggit ninyo ay nabanggit nyo na po. Yun lang po yung kanyang inquiry kung may pagtatalakayin ay mamaya na. May nabuti ka na muna yung may ama ng mungkahi at siya na rin yung nauna kayo na for follow-up question. So, if the same, so let it be. Kung wala na po sa nakatanungan na iba nating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan, maraming salamat sa ating bisita. Maya-maya po ay makapag-usapan niya ng ating mga Sangguniang Bayan ng inyo pong kahilingan. Marami pong salamat. Dahil wala na po tayong bisita, tayo po ay magtutuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Sa ating pong bisita, salamat po. Mr. Chair, ang ating pong calendar of business ngayong araw ay ang mga sumusunod. Ito pong aking babanggiting 3 ordinansa ay subject po for committee meeting. Letter A, an ordinance establishing a digital tricycle registration and franchising system in the municipality of Tagkoy and Quezon, mandating the transition from manual to digital registration, providing for QR-enabled tricycle permits,
strengthening enforcement against colorum tricycle operations and for other purposes. Letter B, implementing rules and regulations or the IRR of the Tagkawayan Digital Tricycle Registration and QR Permit Ordinance of 2026. This is aligned with the Bonga Phase 1 implementation. Letter C, an ordinance establishing the local social pension program for qualified and indigent senior citizens of Tagkawayan, Quezon. Letter D, ito po ay for first reading, an ordinance amending the market ordinance of Tagkawayan, Quezon regarding the ticketing for violations and penalty for non-compliance and expired contracts. At kanina po, Mr. Chair, nagdaan po sa pagdinig ng Committee on Rules and Good Government ang Barangay Manato, Batas bilang 1-2025 o yung kautusan patungkol po sa helmet sa loob po ng barangay ng Manato Station. Ito po ay napagpulungan na po kanina. At meron pa po tayo, Mr. Chair, na bagamat wala po sa ating calendar of business na nakakalendar, ay hinihiling pong urgent ng ating pong kagalang-galang na punong bayan, Mayor Carlo Eliazar. Ang kahilingan po sa DPWH at sa Department of Education patungkol po sa nire-request na school building sa Kabugwang Elementary School at sa Kabugwang po, yung kahilingan po ng ating punong bayan na ma-actionan na po through DPWH and the Department of Education. Ang hinihili po nilang MOA para po MOA signing para po sa nasabi pong gusali sa paaralan. At bukod po doon, yun lamang po ang ating pong agenda sa araw na ito. Ay, meron pa pala pong 3 annual budget na kanina po ay dininig ng komitiba ng Appropriations, Budget and Finance. Ang ating pong Barangay Rizal Budget Calendar Year 2026 na nagkakahalaga po ng 7,737,650 pesos and 76 centavos. At ang kasunod po ay ang annual budget ng Barangay Sigiwan na nagkakahalaga po ng 3,200,992 pesos and 28 centavos. At ang pangatlo po ay Barangay Santo Niño 1 na nagkakahalaga ng 3,056,793 pesos and 52 centavos. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po, Vice. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po ng 3 barangay na mapagtibay ang kanila pong annual budget na ito po ay dumaan na kaninang umaga sa pagdinig ng komitiba ng Sangguniang Bayan. Ang annual budget ng Barangay Rizal para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 7,737,650.76 centavos. Barangay Rizal budget annual budget ng CY 2026 pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang annual budget for calendar year 2026 ng Barangay Sigiwan na nagkakahalaga ng 3,200,992.28 centavos. Barangay Sigiwan, annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Atilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na rin pong pinagtitibay. Ang huli pong barangay na may kahilingan na mapagtibay ang kanilang annual budget for calendar year 2026 ay ang Barangay Santo Niño 1 na may kabuuang halagang 3,056,793.52 centavos. Barangay Santo Niño 1, annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Poret Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, atin na din pong pinagtitibay. Vice, diretso ko na po. Ang kahilingan po ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Carlo Eliazar, na siya po ay makaperma at makalagda
makalagda sa Tripartite Memorandum of Agreement. Ito po ay may kinalaman sa construction of 2-story 4 classroom school building sa Barangay Kabugwang Elementary School, Barangay Kabugwang, Tagkawayan, Quezon, na nagkakahalaga ng 10 million pesos, na ang 30 sangay ng pamahalaan ay ang DPWH, Department of Public Works and Highways, Department of Education, at ang Pamahalaang Bayan po ng Tagkawayan, na ang DPWH po ay may responsibilidad na makapag-transfer ng halagang 10 milyong piso sa Pamahalaang Bayan ng Tagkawayan, at ang responsibilidad naman po ng DepEd ay masiguro ang kumpletong dokumento na kinakailangan po ng DPWH, at ang Pamahalaang Bayan naman po ay may tungkulin na tanggapin ang halagang 10 milyong piso at makapagbigay po ng official receipt at makapag-prepare at approve po ng program of works ng nasabing proyektong 2-story 4 classroom school building sa Barangay Kabugwang, na ito po ay isinertify ng ating minamahal na punong bayan na urgent, sapagkat sa January 22, ito po ay kinakailangang maisubmit na para po sa mga kaukulang dokumento. Maraming salamat po. Motion para po sa ating paglagda na ating kagalang-galang na punong bayan sa nabanggit na 2-story school building para sa Barangay Kabugwang ay pinangaluhan po ng lahat ng ating sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat muli, kagalang-galang na tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag, para po sa unang pagbasa an ordinance amending market ordinance of Tagkawayan, Quezon, ticketing for violation and penalty for non-compliance of expired contract. First reading for the proposed ordinance, amending market ordinance of Tagkawayan, Quezon. Refer to all members of the committee and for further study and other copy for the copy sa ating mga lahat ng membro at sa ating lahat ng sangguniang bayan, and also preparing for the other activities. First reading is hereby noted. Other matters na po, ayon sa ating nakatalang agenda. Other matters na sa kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat muli, kagalang-galang na tagapangulo. May isa pa pong nakalagay tayo dito sa ating agenda. Subject po for committee meeting. Nabanggit po dito an ordinance establishing digital tricycle registration and franchising system in the municipality of Tagkawayan, mandating the transition from manual to digital registration, providing for enabled tricycle permits, strengthening enforcement against colorum tricycle operation for other purposes. Ay hinihiling ko po, Ginoong Tagapangulo, na ito po ay dinggin na sa komitiba upang mapag-aralan. Maraming po salamat. Kaya nito. Kaya ano po ito ang controversial, not first reading na. Kagalang-galang Konsehal Porrid Salumbides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron nga pala po tayong tama. May 3 pong for schedule. Sa tingin ko po ito na po ay dapat naka-refer na po sa committee bang nakakahawak. Yung 2 pong naunang ordinansa patungkol po sa tricycle registration ay hinihiling po ng mapaschedule po.
Kay Cons Joel Enriquez po. Referring to proper committee of Consihal Joel Enriquez and sa kanya lang to, no? Walang ibang committee. So for further study, refer to the committee of Honorable Councilor Joel Enriquez. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganun pa man, inihiling ko rin pong mapaschedule na po for committee ang ordinansa pong inakda ng inyong lingkod patungkol po sa ordinance establishing local social pension program for qualified and indigent senior citizens in the municipality of Tagcoen, Quezon. Ito po yung ordinansa pong nangangarap na masuportahan po natin ng ating mga senior citizen, particular ho yung mga hindi tumatanggap ng mga national social pension. Hinihiling ko po na mapaschedule ito, kung pwede po ay sa Biyernes, kung pwede lamang po, Biyernes, January 23, sa ganap pong 1:00 ng hapon. Kung hindi naman po pwede, ay kahit sa Lunes na lamang po. Sa Lunes na, Lunes na lang po. Sige po, Lunes na lang po ng maaga. 26. 26 na lang po. Panood po, Mr. Secretary. Thank you po, Mr. Chair. Schedule noted para sa lahat ng ating mga committee members. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, tungkol po dun sa committee hearing din po para dun sa ordinance establishing a digital tricycle. Kung pwede po, sa Monday na rin lang. Siguro before the session. Baka mapuno kayo sa mga kagalang-galang na sanggunian. Budget po ng mga budget eh. Siguro after. After na lang siguro. Kasi may nauna na yung motion ng kagalang-galang Konsehal Fort na before. And then you take the after. Sige. Thank you po, Mr. Chair. Schedule noted. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat muli, Ginoong Tagapangulo. Ito naman po ay may patnubay ng Committee Chairperson Honorable Konsehal Jose Roel Recio Enriquez na ipasok at imungkahin na rin po ang committee hearing para naman po sa implementing rules and regulation IIR of the Tagcoen Digital Tricycle Registration and QR Permit Ordinance of 2026 aligned with Bongga Phase 1 implementation. Nasa may committee pa po, Ginoong Tagapangulo, kung kailan po. Maraming po salamat. Committee hearing meeting siguro after noong na-schedule ng ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Please be noted na ating mga members ng mga committee. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat, Mr. Chair. Pasensya na po kanina, napa-other matters agad. May natira pa nga pala po. Meron po tayong Barangay Manato Station, Barangay Ordinance. Bilang committee chairman po, ito po ipapagpaliban po muna sa mga susunod na araw. At dahil po dyan, Mr. Chair, talagang other matters na po tayo ngayong oras Other na matters for the second time around. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Salamat po. Ito po ay may kinalaman sa proposed municipal ordinance na ang principal author po ay ang ating kagalang-galang Konsehal Alexander A. Sandro. An ordinance adopting a framework of coordination for the implementation of national, provincial, and municipal government infrastructure projects and programs within the municipality of Tagkawayan by the barangay local government units. Maikalendaryo po para sa nakapag second reading na ito. Ano po? Hindi pa po. For second reading at mai-calendar po sa susunod na session para po sa pag-i-invite ng ating mga magiging panauhin. Dahil nakapaloob po dito sa ordinansang ito na
Ito po ay may kinalaman sa mga programs and projects ng bayan, ng probinsya, at ganun din po ng national. Kung kaya po hinihingi ko po ang inyong pagsang-ayon sa akin pong mga sasabihing magiging bisita kung ito po ay papayagan ninyo na maimbitahan natin. Unang-una po ay ang ating municipal MLGOO, si Ma'am Telma. Ganon din po ang provincial engineer. Dahil po ito ay may kinalaman nga po sa mga projects ng probinsya. At ganon din po, representative po from Port District Engineering Office. At ganon din po sa ating municipal engineer, MPDC, at sa atin pong mga kapitan or sa liga po ng punong barangay. Kung hindi po available ang ating 44 na mga punong barangay, ay pwede pong i-represent ng ating ABC. At ganun din po, sapagkat ang ating punong bayan ay mayroon pong executive order, ay hinihiling ko rin po na makadalo sa atin pong gaganaping committee meeting ang magiging representative po ng ating minamahal na punong bayan. At ganun din po, hinihiling ko rin po na makadalo ang committee chairman ng atin pong rules para po sa patnubay na binabalangkas po nating municipal ordinance. Salamat po. Pag-i-schedule at pagpapatawag ng mga nasabing opisina o tanggapan o representative, pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Vice, isa pa po. Dahil po sa susunod na Lunes ay maraming gawain ang ating secretariat, kung kaya po iminumungkahi ko po na ito ay mapag-usapan po. Sa susunod po kasing session natin ay January 26. Ang susunod na pong linggo ay magiging busy na para sa ating lahat dahil papasok na po tayo sa buwan ng February. Ito po ay kapiyastahan na. Kaya po hinihiling ko po sa atin pong Secretary to the Sangguniang Bayan na kung pwede po ay makipag-ugnayan muna sa ating Port District Engineering Office at ganun din po sa Provincial Engineering Office. Dahil sa ngayon po ay ang atin pong Secretary Vince Dizon ay may ginagawang reshuffle sa mga engineering district officer. Kung kaya po makipag-ugnayan po muna sa mga gagawing schedule para po hihingin muna natin yung confirmation nila sa attendance kung sila po ay makakadalo. Dahil kung hindi naman po makakadalo, maaring useless din po yung ating gagawing committee hearing. Kagaya po nung nangyaring nakaraang taon, kaya po hindi ito sa ikatuparan noon dahil nga po sa availability ng mga resource speaker. Salamat po. Scheduling and pagpapatawag sa mga resource speaker ay depende na po sa pag-ano ng ating kalihim. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan kagalang-galang Luis Oscar T. Elizar na lumakda sa renewal ng Community-Based Forest Management Agreement CBFMA sa pagitan ng Lumaka Farmers Association INC na matatagpuan sa mga Sitios, Bayabas and Camote, Barangay Casispalan, Tagawayan, Quezon, at Department of Environment and Natural Resources at magbigay ng endorsement letter para sa application ng People's Organization para sa renewal ng CBFMA. Pagbibigay kapangyarihan sa ating punong bayan para sa paglagda sa DNR ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Pero. Thank you, Mr. Chair.
kapasyahang nagpapahayon ng pasasalamat sa organisasyon para sa Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International o ISCA International sa pagkakaloob, donasyon ng mga kagamitang pang-agrikultura sa mga samahan dito sa ating bayan tulad ng mga sumusunod: hand tractor na may kagamitang disc plow, side plow o rotavator para sa samahan ng magsasaka ng Barangay Kagaskas, Manato is Central Farmers Association, Victoria Coconut Farmers Association. Stainless perforated screen na pampalit sa flooring ng kanilang post-harvest facilities para sa samahan ng magsasaka ng Barangay Mansilay. Pagpapayan po ng pasasalamat sa ISCAI para po doon sa mga kanilang pinamahagi ng mga makinarya para sa ating mga samahang nabanggit ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Nais ko lamang po magbigay galang at ipaalam sa ating kagalang-galang Fort Salumbides na siya pong namumuno sa Committee ng Rules and Good Governance. Ako po ay magbibigay ng kopya mamaya dahil meron po akong nais amyendahan na ordinansa. Kautusan bilang 24, 2017. Ibibigay ko na lang po mamaya, Mr. Chair, yung kaukulang kopya para po sa further review ng pag-aamyenda. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. For amendments hereby noted by the Councilor Porge Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Porge Salumbides. Sulat. Mr. Chair, point of inquiry po. Nais ko pong tanungin, Mr. Chair, ang ating pong secretary kung ano yung patungkol po dun sa natanggap po nating sulat, yung sa Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement. Please, Secretary. Apo, Ginoong Tagapangulo, yung kanina pong pinasalamatan po ng ating pong kagalang-galang Cons Bobet. Sila po raw po ay bibisita po dito sa ating bayan po para naman po sa isang mangrove visit, mangrove planting, cultural exchange, and gratitude night. Ito po ay magaganap po sa Martes, January 27, sa susunod pong linggo. Ano po ang kanilang gagawin po? Pupunta po sila sa Kitay, Katimo, tapos po ay magtatanim po sila ng mangrove. Tapos po babalik po sila ng alas 6 ng gabi po para sa isang gratitude night. Imbitado po ang buo pong Sangguniang Bayan, kasama po ang ating pong Vice Mayor at Mayor. Kaya po nagpadala po sila ng sulat na ganito. Ito po ay mga foreigner po na binubuo po ng mga Amerikano, Chino, Briton, at mga Hapones po. Sila po ay 19 lahat na dadalaw po dito. Kayo po ay nais po nila makadaupalad gaya po nung halimbawa yung ibinigay po nila tulong, baka kayo po ay meron ding mga maibubulong na hihingiin po mga proyekto. Kaya po sila po ay nag-iimbita po. Ito po ay January 27 po, 2026 po. Ganap pong alas 6 po sa EMDC Hall. Yun lamang po, sir. Schedule, please noted by the honorable councilors. Kagalang-galang, paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. Yung accommodation po nito, yung mga pag-prepare ng pagkain, kaya baka po ito sumulat sa atin ay para sa kanilang accommodation, security, and others po. Opo, naka-schedule na po kagalang-galang na tagapangulo. Sa Rad's Garden Hotel po ang kanila pong pagtulog. Palagay ko po wala naman na po tayong sasagutin maliban po yung pagdalo lang po natin po doon. Pwede rin daw pong sumama actually doon sa kanilang tour
pwede pong sumama sa Kitahay, sa anong tawag dito? Sa Katimo. Tapos po pupunta rin daw po yata at makikipag-meeting sila sa Katimo Elementary School or National High School po. Pagkatapos po nun, babalik na po dito, Barangay Hall din, pupunta rin po sila. Tapos po ibabalik po dito sa Rad's Hotel po ulit. And then po, magkakaroon po ng gratitude night sa atin pong, tayo po imbitado, doon po naman sa EMDC Hall. Kaya ibig po sabihin po nito, wala po tayong iintindihin siguro dito dahil sila naman po siguro ang nagbahala na po sa kanilang sarili. Ihanda na lang daw po yung inyong baong multilingual language. Multilingual. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. For second reading po, an ordinance declaring for calendar po for second reading, an ordinance declaring all power transmission tower sites and transmission line corridors of the National Grid Corporation of the Philippines in GCP within the municipality of Tagkawayan, Quezon as industrial lots for purposes of real property classification, assessment, and taxation, and for other purposes. Next Monday po ang second reading for discussion, pero Vice at sa atin pong Secretary to the Sangguniang Bayan na humihiling din po ako na mapagtibay ang isang resolution address po kay Mayor Carlo na maanyayahan po ang ating Municipal Assessor Officer, MPDC, Municipal Engineer, DILG para po sa mga ilang paglilinaw tungkol po sa municipal ordinance na inaakda. Para po sa paghahanda sa ikalawang pagbasa ng mga ng nasabing ordinansa ay may mungkahi po na maipatawag ang mga nabanggit na tanggapan. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala pa, atin po pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat muli, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Ako po ay humihiling sa atin pong punong bayan na maimbitahan po ang BFP and BPLO sapagkat ang inyo pong lingkod ay nakakatanggap po, magdadalawang linggo na po ng mga inquiries sa atin pong mga kababayan patungkol po doon sa renewal ng fire extinguisher. Sapagkat taon-taon daw po ay kasama sa binabayaran, bagamat ang fire extinguisher expiration po ay yung iba nakalagay po ay 3 years. Sa ating pong mga maliliit na nagninegosyo, naghahanap buhay bilang po komitiba ng trade and industry, ay ako po magalang na humihiling na malaman po natin ang panuntunan sa bagay na ito. Maraming po salamat, Mr. Chair. Kahilingan po sa ating kagalang-galang na punong bayan na mapadalo ang head ng or any representative from BFP at BPLO. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Nabanggit po niyo, Mr. Chair, na isasama po natin ang BPLO. Narinig ko po kanina na pagkahod daw tayo magpapatawag ng head ng ating pamahalaan, kinakailangan daw po na magkaroon tayo ng letter o sulat sa ating pamunuang bayan. Ilang po, Mr. Chair. Para siguro advance na, matagal namang kahilingan na yun, matik na yun sa ating kalihim. Pinapaalam na agad yung ground or purpose ng pagpapatawag para at least ma-research nila or may handa yung kanilang kasagutan. Salamat po sa paglilinaw at pagpaalaala ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. So dahil po may pumangalwa at wala pong tumutol, ay pinagtitibay po ang
kapasyahan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po Mr. Chair. Yung kahilingan po ng Tagkawayan na Sports Arena na kanina po dinaluhan ni Ginoong Ryan Rojas na magkaroon po ng special cockfight. Ito naman po ay nasa batas na kapag piyesta ay pwede po 3 araw. Kaya hinihiling ko po yung petsa po ng 6, 9 at saka 11 po. 6, 9, 11. Dahil yung 10 naman po ay parang meron po talagang Martes po ano. Hindi, ang 6 ang Martes. Opo. So 9, 10, 11, check ka na? 10 po ang Martes, Mr. Chair. Ano ba ito? 6, 9, 11. Yes, Mr. Chair. Kahilingan po para sa Pentakasi na mapayagan po na magpadaos po ng special cockfight sa araw ng February 6, February 9 at February 11. 3 araw po. Mungkahi po para sa pagbibigay ng pahintulot sa Pentakasi ng 1911. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. 6, 9, 10, 11. Ano po? 6, 9, 11. Parang pinalabo lang natin yun. Ganon din naman yun 6, 9, 10, 11 dahil meron din naman talagang laban ng 10 Although yun ay pumapatak na Martes. Ito naman po ay ano lang, opinion ko lang. Hindi po ba pwedeng gawin na lang nating 6, 10, and 11? Kasi yung 9 naman ay halos araw-araw yun Halos araw-araw naman po yun Kung pwede po sana ay maging 6, 10, 11 na lang. Dahil yung pong, ang kwenta ko po dyan, yung 9 po ay Monday. 10 po ay Tuesday, may sabong. 11 po, fiesta. Wednesday po yun. 12 po, Thursday. May palaban pa din po yun. Di po ba? Kaya kung maaari po, gawin na lang nating 6, 10, 11. Yun po ay aking opinion lang. Maraming salamat po, Mr. Chair. Dahil po sa magkaibang bersyon ang panukala, pupunta po tayo sa Division of the House na pabor sa pakitama lang ako kung 9, 10, 11 ayon sa kagalang-galang Konsehal Port Salombides. At yun naman pong isa, ililista ko na nga at mali yata itong kalendaryo ko. 6, 9, 11 ang sa iyo. Kagalang-galang Konsehal Port. Monday. Ang sa kagalang-galang na Konsehal Joel ay 6, 10, 11. So dahil po sa magkaibang version po ang sinusulong ng ating dalawang maginoong konsehal. So akin pong tinataas na sa Division of the House ang pabor sa 6, 9, 11 o kahilingan ng ating bisita. Taas po ang kamay. Paglilinaw muli ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat, Mr. Chair. Paglilinaw po. Kaya po kasi 6, 9, 11 po yung akin na request na date dahil yung 10 nga po yung meron na po tayong resolution authored by Honorable Sander Sandro na every Tuesday may laban po ng sabong. So sa tingin ko po magiging irrelevant po kung ire-request pa natin siya bilang parte ng Pentakasi dahil may bukod pong resolution para dun. Yun lamang po ang sa tingin po, Mr. Chair. Bagamat open naman po ako sa kung ano pong mapagpulungan, yun lamang po yung akin. May bukod pong resolution para sa mga Martes hanggang March 31, no? So hindi na po, sa tingin ko po hindi na po yun magiging counted ng Pentakasi. Pero kung gusto po nila, kung gusto lamang po, 9-11 na lang. Bakit pa po isasama yung 10? Ay sadyang meron na po yan. Kung gusto po nilang wala na pong ibang. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Minumungkahi ko po na magkaroon muna tayo ng 5 minutong recess. 5 minutong recess para po sa pagtatama ng inyong mga pitsada
At baka po kayo ang magsabong. Tayo po muli ay nagpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat to Mr. Chair. Mr. Chair, minumungkahi ko po ang kahilingan ng Tagkoyan Sports Arena na magkaroon po ng pentakasi o special na pasabong sa araw po ng 6, 10 at 11 ng buwan ng Pebrero. Mungkahi pong napakaliwanag na. Pizza 6, Pizza 10, Pizza 11 ng buwan ng Pebrero ay pinangangalwahan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez na siya pong naglinaw kanina. Mayroon po bang pagtutol? So kung wala na po, ay atin na pong pinagtitibay ang nasabing Pizza 6, Pizza 10, Pizza 11 para sa pintakasi ng ating Tagkawayan Cockpit Arena. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Nakatanggap po tayo ng isang resolution ng Barangay Manato Station na ito po ay naka-address po sa ating minamahal na punong bayan, Vice Mayor Danny Liwanag at sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng ating bayan ng Tagkawayan na makasama po sa priority na pupunduhan na manggagaling po sa savings ng 2025 ang rehabilitation ng footbridge sa Purok Riverside na may habang 200 metro sa Barangay Manato Station sapagkat may mga butas na po at umuuga na ng labis at ang tingin po ng Sangguniang Barangay ay mapanganib na sa mga dumadaan at mga nakatira na malapit sa tulay. Dahil po sa malaking tulong sa mga magdaragat ang kanilang pangingisda para hindi na rito lumusong sa hanggang hita na putik bago makasakay sa kanilang bangka. Ibig sabihin po yung footbridge ay nagagamit po malapit dun sa dagat para po sa pagsakay dun sa kanilang mga bangka. Sapagkat iyon din po ay nagsisilbing daungan o pier ng mga mag-aaral at lahat ng mga mamayan o bangkang dimotor na nagtutungo sa Barangay Manato. At nagsisilbi din pong pathway sa Purok at nag-uugnay sa lahat ng mga kabahayan na nakatira doon. Kung kaya po humihiling ang Sangguniang Barangay ng Barangay Manato Station sa pangunguna po ni ABC President Punong Barangay Kapitan Angelita A. Guban, kasama po ang lahat ng bumubuo ng Sangguniang Barangay ng Barangay Manato. Salamat po. Kahilingan po para ng ating pamunuan ng Barangay Manato Station para sa repair ng nasabing footbridge sa Barangay Manato Station ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay.
Kagalang-galang Konsehal Board Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, resolution no ng pasasalamat sa ating pong Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon, dahil po sa kanyang ginawang pagbisita, pag-road trip, mula po Gumaka patungong Naga at pabalik. Dahil po sa kanyang munting aksyon na iyon, ay kahit papano po yung nabigyan po ng pansin yung ating pong yung ating pong highway. Mungkahi po ng pagpasalamat sa ating pong DPWH Secretary Vince Dizon ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pong ipinapahayon ang ating pasasalamat sa ating pong kalihim ng Department of Public Works and Highway. Maraming salamat, Mr. Chair. At Mr. Chair, kung wala na pong mga paglilinaw ang ating mga kasamahan sa kapulungan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po na pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong, ganap na 12 ng tanghali.